Isa lang ang inaalala ko dahil isa lang po akong hamak na kasambahay na nagkakagusto sa napakayaman niyang amo. Ang pamilya po nila ay nagmamay-ari ng isang kumpanya ng isang sikat na sabon at maraming restaurant sa ibang bansa. Tawagin na lang natin siyang Inday at sisimulan niya ang kanyang kwento nung siya ay 15 years old pa lang at lumaya siya sa kanilang bahay dahil nalaman niya na hindi siya tunay na anak ng kanyang mga magulang. Dahil muntik na siyang pagsamantalahan ng kinilala niyang ama kaya lumaya siya at ginabi na siya sa paglalakad nang biglang may humintong sasakyan sa harapan niya. Nausap siya ng isa sa pasahero ng sasakyan at tinanong kung saan ba siya pupunta, bakit meron siyang mga dalang mga gamit. Sumagot naman si Inday na lumaya siya habang umiiyak kaya inulok siya ng kanyang nakausap na baka gusto niyang sumama dahil pupunta ito sa kanyang amo. Nagulat na lang si Inday nang bigla silang huminto sa isang napakalaking bahay at pagbaba nila ay inalalayan si Inday para makapasok sa loob ng bahay. At may lumapit sa kanya na isang matandang babae at tinanong si Inday na, "Ineng, marunong ka bang maglaba?" At sumagot naman si Inday ng, "Opo, marunong naman ako." Kaya nagsalita ang matandang nakausap niya na magtatrabaho na siya sa isang mayamang pamilya na nagmamay-ari ng isang sikat na brand ng sabon at maraming restaurant sa ibang bansa. At sinabi din sa kanya na ang pamilyang pagsisilbihan niya ay madalas nawala sa bahay dahil sa kanilang mga business trips. At ang kanyang mga amo ay may 2 anak. May binigay siya ditong pangalan pero babaguhin ko na lang para sigurado. Tawagin na lang natin silang Daisy, 16 years old at si Daniel na 20 years old naman. Isang araw habang naglilinis si Inday ng bahay ay kumakanta siya at nagulat na lang siya nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran na ang sabi ay, "Ang ganda naman pala ng boses mo at ang galing mong kumanta." Ito ang anak ng kanyang amo na si Daisy at simula noon ay naging magkaibigan na silang dalawa at palagi na siyang sinasama tuwing magsha-shopping at binibilhan siya ng mga damit. At isang araw habang nag-uusap silang dalawa ni Daisy ay biglang dumating naman si Daniel kaya umalis muna si Inday para makapag-usap ang dalawang magkapatid. Pero hindi masyadong lumayo si Inday dahil nakikichismis siya kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa dahil ang gusto pala ng mami nila ay makapag-asawa na si Daniel. Lumipas ang ilang taon, si Inday ay 20 years old na at si Daniel ay 25 years old na at naging close na silang dalawa. Pero hindi namamalaya ni Inday na unti-unti na siyang nagkakagusto kay Daniel at ang inaalala niya ay isa lamang siyang hamak na kasambahay na nagkakagusto sa kanyang amo. Darating na ang nalalapit na kaarawan ni Daisy at binigyan niya si Inday ng isang magarang damit dahil yun daw ang kanyang isuot sa birthday ni Daisy. Pero nang maisuot na ni Inday ang binigay sa kanyang damit ni Daisy, nakita nila kung gaano kasimple at kaganda si Inday kahit wala pa siyang makeup. Lumabas na sila ng kwarto para mag-party nang mapansin niyang matagal nang nakatitig sa kanya si Daniel at nilapitan siya at sinabi sa kanyang, "Ang ganda mo ngayon." At nang matapos na ang party ay nag-usap silang dalawa ni Daniel sa kanilang garden at umamin sa kanya si Daniel na matagal na pala siyang may gusto kay Inday, simula pa lang daw nang naging close silang dalawa. Lumipas ang ilang buwan ng pandiligaw sa kanya ni Daniel ay sinagot niya na pero nandun pa rin ang takot na baka malaman ng mga magulang ni Daniel ang relasyon nilang dalawa. Umabot ng 2 taon ang kanilang relasyon at naging masaya naman sila pati ang kapatid ni Daniel na si Daisy. Isang gabi ay umuwi si Daniel na sobrang lasing at inalalayan naman siya ni Inday papasok sa kanyang kwarto pero may sinabi siya na hindi masyadong naintindihan ni Inday. Ang tanging naaalala lang ni Inday sa mga sinabi ni Daniel ay ang mga salitang ayaw niyang magpakasal. Alis na sana si Inday sa kwarto ni Daniel nang bigla siyang hilahin ni Daniel at hinalikan. Gising na lang si Inday na parehas na silang walang damit at magkayakap sila sa isa't isa kaya dito na nangyari ang umaatikabong tsorbahan. Kinuwento niya kay Daisy ang nangyari sa kanilang dalawa ni Daniel at sobrang saya naman ni Daisy dahil botong-boto siya kay Inday. Lumipas ang ilang buwan ay naging busy na si Daniel kaya sobrang dalang na lang nilang makapag-usap. Dito na rin nagsimulang magbago ang kanyang nararamdaman kaya bumili si Daisy ng pregnancy test at nagulat silang dalawa dahil 2 guhit ang lumabas. Nang magsayang ng oras ni Inday kaya tinawagan niya agad si Daniel para sabihin ang balita pero babae ang sumagot. At ang sabi sa kanya ay, "Bakit mo tinatawagan ng boyfriend ko?" Kaya bigla na lang napaiyak si Inday at binaba na ang tawag. Magdamag niyang hinintay si Daniel na makauwi pero hindi na siya nakauwi at ang sabi sa kanya ni Daisy ay umuwi ito sa sarili niyang bahay. Kaya sinubukan niya ulit tawagan si Daniel at sa pagkakataong yun ay sinagot naman siya kaya tinanong niya kung kailan ka ba talaga uuwi. Sumagot naman si Daniel na, "Uuwi ako bukas dahil merong magaganap na party sa mansyon." Sasabihin pa lang sana ni Inday na siya po ay buntis pero agad binaba ni Daniel ang tawag. Kinabukasan ay nagkaroon nga ng party sa mansyon at ito pala ay tungkol sa surprise engagement ni Daniel at ng kanyang girlfriend na si Elsie. Kaya nagulat na lang si Inday kung sino ba yung Elsie at nalaman niya na si Daniel pala ay ikakasal na sa isang anak ng business partner ng kanyang mga amo. Kaya wala nang ibang nagawa si Inday kundi umiyak na lang habang nagpapasalamat si Daniel sa mga bisitang dumalo at hinalikan niya pa si Elsie. Nakita siya ni Daisy na umiiyak at niyakap naman siya ni Daisy at ang sabi sa kanya, "Nangangako ako sa'yo na ako na ang bahala sa'yo at sa magiging anak mo." Dinala siya ni Daisy sa isang bahay bakasyonan nila sa Cavite at naging maayos naman ang pamumuhay niya doon. Kaya simula nun ay hindi na siya naglakas ng loob na sabihin kay Daniel na siya po ay nagdadalang tao dahil inaasikaso naman siyang mabuti ni Daisy. Unang check-up pa lang ni Inday ay nalaman na nila na kambal ang kanyang pinagbubuntis at sobrang saya nila dahil isa po itong babae at isang lalaki. December
23, 2016 nang si Inday ay manganak na sa kambal pero apelido niya ang kanyang ginamit. Sobrang minahal sila at inalagaan ni Daisy lalo na ang kanyang mga anak hanggang sa lumipas ang 3 taon ay may natanggap silang hindi magandang balita. Dahil tumawag si Daniel sa kanyang kapatid na si Daisy at sinabi sa kanya na papunta na sila sa bahay bakasyonan na tinutuluyan mismo ni Inday at ng kanyang mga anak. Malaman ni Inday kung saan niya itatago ang kanyang mga anak kaya ang ginawa nilang dalawa ni Daisy ay naghanap sila kung saan pwedeng mag-check-in pero wala silang makitang available na family room. Wala silang choice kundi bumalik sa bahay bakasyonan at pagdating nila doon ay bumungad sa kanya ang mukha ni Daniel na sobra ang galit nang siya ay makitang bumababa sa kotse. Kinausap ni Inday si Daisy at ang sabi niya ay aalis na lang silang dalawa pero hindi pumayag si Daisy dahil kakausapin daw nila si Daniel at si Elsie para malaman nila na may anak silang dalawa. Kinausap nila si Daniel at sinabi niyang anak mo ang kambal pero hindi ito natuwa bagkos at sinabi niyang wala siyang pakialam. Bigla na lang lumapit ang kambal kay Daniel at sumigaw si Daniel na wala akong mga anak na katulad nyo. Tan si Inday sa mga sinabi ni Daniel kaya binalot niya ang lahat ng mga gamit nila at umalis na lang sila kasama ang kambal. Habang paalis na si Inday ay nakasalubong nila si Daisy at ang sabi niya baka pwedeng ihatid mo kami sa probinsya at doon na lang muna kami maninirahan. Tumira si Inday at ang kambal sa bahay ng kanyang lola sa probinsya at hindi naman sila pinabayaan ni Daisy dahil palagi itong nagpapadala ng pera. 10 taong gulang na ang kambal nang bigla na lang dumating si Daniel sa bahay nila. Niyakap ni Daniel ang kambal pero inilayo ito ni Daisy sa kanya. Sinabi po sa akin ni Daniel na gusto niyang mabuo ang aming pamilya pero hindi na po ako pumayag. Nagpaliwanag siya sa akin na nabuntis ng ibang lalaki ang asawa niya at 5 taon na po silang hiwalay. Alam ko pong sabik ang mga anak ko na magkaroon sila ng ama pero may sakit pa rin sa puso ko na hindi ko makakalimutan. Kung paano niya na lang kami baliwalain kahit nung nalaman niya na anak niya ang kambal. Alam ko na sobrang dami nilang pera, mayaman sila pero pagmamahal ang kailangan namin hindi lang pera, hindi lang karangyaan. Sana all may karangyaan. Lumipas pa ang 1 linggo ay nabalitaan ko na lang kay Daisy na naaksidente pala si Daniel sa sobrang kalasingan. 2 araw na pala siyang walang malay sa ospital kaya sinundo kami ni Daisy para pumunta ng ospital at nandun ang lolo at lola ng kambal. Agad nilang niyakap ang kambal kaya nagtaka ko kung bakit nila niyakap at ang sabi sa akin ni Daisy ay matagal na nilang alam na may anak kami ni Daniel. Hindi lang daw talaga kami pinapahanap dahil ayaw nilang mabigla ang kambal sa pangyayari at sa ngayon po ay magaling na si Daniel. Nalaman ko rin po na peke ang kasal nila ni Elsie at nalaman ko rin na ako talaga ang mahal niya. Nakasama na po kami sa iisang bahay pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya mapatawad sa lahat ng nagawa niya. Nangako naman siya sa akin na pakakasalan niya ako at aayusin niya ang apelido ng aming kambal. Dari daw ang kanyang pamilya na ilaan sa kambal ang ilan sa kanilang ari-arian para maipamana. Pero kahit gaano pa man sila kayaman hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan ang lahat ng pangyayari. Huwag niyo na po akong bigyan ng advice, Ate Charis. Magbabasa-basa na lang po ako ng comments. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At alam ko karamihan sa mga nakikinig ngayon mapapaisip kung true to life ba ite kasi kahit ako medyo duda rin eh. Kumbaga sa sobrang ganda kasi ng kwento niya mapapaisip ka na lang talaga kung nangyari ba talaga to kaya dahil chismosa ako inisto ko yung account niya. Sorry, dami account yung ginamit. Pero siguro hindi naman magpapagod si sender na sumulat ng 15 pages kung hindi naman totoo. Baka gusto niya lang talagang i-share yung unbelievable story ng buhay niya. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Nag-share para alam mo na namin bukas. Bye-bye!